po tayo, minahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral o pakikinig ng banal na salita natin pinamamalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang sa banal na salita po natin pinamamalapay. Tayo muna po, minahal, panandalian po tumayo at narito po akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Amen. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang noon. Magandang hapon po, maminamahal tayo ba'y panandali ang manalangin bago tayo dumako sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Dakila't papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamalapang ng Kristo kami po nagpupuri, nagpapasalamat minsan pa sa patuloy na kalayaan na ipinagkakalob mo sa amin malapang noon. Kalayaan na makapagsamba, makapagpuri, makapaglingkod sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa dakilang pribileyo na pinagkalob mo sa amin malapang noon. Muli mo kami pinagkatipon-tipon para sama-sama ka namin pasalamatan, purihin at paglingkuran malapang noon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo ng aming pagpupuri, ng aming pagsamba, dakilang Diyos. At minsan pa kami po'y dumadalangin na pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangungusap sa amin, malapang noon. Ang mga salita mo'y maitanim namin sa aming mga puso, sa aming mga isip, malapang noon. Palakasin mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng kalakasan, malapang noon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibigsagan ng aking lapo kung magagawa. At aking sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata, mga minamahal, dito po sa First Chronicles, chapter 16, verse 9, and verse 12, mga minamahal. Ako mo ay nagpapaabot po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga minamahal, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, workers, ang ating beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa mga kapatiran natin kasama natin dito, mga kapatiran natin sa dako po ng Dinalupian, at gayon din maminamahal sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas ng ating bansa. At nagpapaabot din po kung dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At bago dyan, maminamahal, nais ko rin po magpaabot ng pagbati sa ating pong beloved, sa ating main church. Maminamahal sa lahat ng mga beloved children at beloved pastor, maminamahal, ng 47 years church anniversary ng ating pong main church, maminamahal, na dito po tayo, maminamahal, pinaintulutang magdiwang sapagkat mga minamahal, para po sa pagsunod sa protocol na social distancing. Hindi ganong malaki yung lugar nila roon, maminamahal, hindi natin masusunod ang social distancing. Kaya dito po tayo nagdaos, maminamahal. Hindi na po tayo nagpunta sa dako po ng Marilao. Purihin po ang ating pinakamamalapan. Pero nagpapaabot po tayo on behalf of Jesus Miracle Crusade International Ministry, Olonga po Outreach. Nagpapaabot po tayo sa Mern Church ng maligayang 47 taon na pagdiriwang ng ating banal na iglesia. 47 taon ng himala at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating tinatamasa. Kaya lima minamahal, buksan natin ang ating pambungad na talata. First Chronicles 16, verse 9 and verse 12. Unang Kronika, Kapitulo 16, talatang 9, talon sa 12. Magsiawit kayo sa Kanya. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Kanya. Salitain ninyo ang lahat niyang mga kamanghamanghang gawa. 12.
Alalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Amen. 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 Mga minamahal, our God is a God of miracles. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga minamahal, sa ministeryong ito po ay ng makapangyarihang Diyos. The God of miracles. Kaya nga, maminamahal, sa loob ng 40 taon, maminamahal, 47 taon ng pagdiriwang natin, maminamahal, taon-taon, gumagawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Bakit maminamahal sa lahat ng mga churches? Sa lahat, maminamahal ng simbahan, sa lahat ng iglesia, maminamahal, maglibot kayo sa buong mundo. Wala kayong makikita, maminamahal, na ganitong church na napakamakapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa buhay ng bawat mananampalataya sa gawain ito. Napakaraming himala, maminamahal, ako po sa loob ng mahigit 30 taon na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami ko pong himalang nasaksiyan. Hindi lamang nasaksiyan ng aking dalawang mata, mismong ako po, naranasan ko rin po. Nung ako'y baguhan, maminamahal, na duty po ako sa Nueva Ecija. Meron dun patay na bata, mga minamahal. Patay na yung bata. Hindi namin alam kung anong gagawin namin, mga minamahal, dahil baguhan pa lang ako. Dahil ang bilis, lumago ang gawain. Kahit baguhan kami, pinadala kami sa gawain. Alam niyo, mga minamahal, hindi namin alam paano ang gagawin namin doon sa bata. Sabi ng magulang, hindi pwedeng mamatay yung anak niya. Kasi tinakas niya lang yung kanyang anak na may sakit. Nanampalataya siya na gagaling ang kanyang anak dito, kaya tinakas niya na hindi alam ng kanyang asawa. Kaya kung uuwi siya, napatay yung kanyang anak, baka mapatay din siya ng kanyang asawa. At pag napatay siya ng kanyang asawa, maminamahal, magkakaroon ng kaguluhan ng kanyang pamilya, gaganti ang kanyang mga kamag-anak, mag-uubusan sila ng lahi. Kaya hindi pwedeng mamatay yung bata, maminamahal. Imposible na talagang mabuhay pa yung bata, talagang napaka-lamig na, maminamahal, talagang nakanganga na, maminamahal, lumabas na yung kanyang breath, yung kanyang hininga. Lumabas na yung kanyang espiritu. Pero nasaksiyan ko ang kapangyarihan ng Panginoon, maminamahal. Nung kami po'y nanalangin, lumuhod, sabay-sabay kami, maminamahal, tumawag sa ating dakilang Diyos. Yung bata na ilang oras ng patay, mga minamahal, malamig na. At matigas na, maminamahal. Pagkatapos naming manalangin, maminamahal, biglang bumalik yung kanyang kaluluwa, maminamahal, at uminom ng tubig, humingi na maraming pagkain. Doon ko naranasan, maminamahal, na talagang totoo ang itinuturo ng ating beloved evangelist, beloved pastor, na ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos ay ang pangalan ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit ganun, maminamahal, ang pagkilos ng Diyos sa ating banal na gawain? Kasi kumbaga sa pagkain, maminamahal, kumbaga sa pagkain na inihandog natin sa Diyos, wala siyang itatapon. Kasi lahat ng ginagawa natin mula sa simula ng ating pagsamba, mula sa simula ng pagpupuri, joyful, solemn, testimony, giving, preaching, lahat mula simula ng ating banal na gawain, maminamahal, kung mabasa nyo sa banal na kasulatan, lahat ay kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Eh kung baga sa pagkain, yung ginagawa natin paglilingkod, kung baga sa pagkain, walang itatapon ang Diyos, lahat kakainin niya. Amen? Dahil yun ang sinabi ng Biblia, maminamahal, God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God, and do it His will, He may hear it. Ang Diyos hindi nakikinig ng panalangin ng mga makasalanan, pero kapag nagawa niya ang banal na kalooban ng Diyos, ay pakikinggan niya siya.
Amen? Sabi ng banal na kasulatan, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yung gumagawa ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sa tagal na nagbabasa ng banal na kasulatan ng ating beloved evangelist, beloved pastor, maminamahal, imagine, 4 times nagpasting ng 40 days. Naranasan niyang magpasting ng 90 days. 21 days. Ang kaharap niya ay Biblia. From cover to cover, hindi lamang siguro mga 10 beses nabasa ng ating malapastor ang banal na kasulatan. Inalam niya kung paano paluluguran ng Diyos. Inalam niya kung ano ang sekreto, paano mapapakilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Imagine, abogado na siya, napakatalino niya. Ang ating beloved pastor, maminamal, abogado siya. Napakatalino ng ating malapastor. Balak niyang maging presidente ng Pilipinas, pero tinawag siya ng Diyos bilang mangangaral. Ginamit niya yung kanyang talino, ginamit niya, maminamahal, yung kanyang abilidad para saliksikin ang salita ng Diyos from cover to cover. Biro mo matalino ka na, basahin mo pa ng higit 10 beses ang Biblia, hindi mo pa malaman ang kasulok-sulokang kalooban ng Diyos. Hindi lang 10 beses nabasa ng mga pastor, from cover to cover. Kaya alam niya kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Alam niya paano mapapakilos ang kapangyarihan ng Diyos. At ngayon, mga minamahal, na ipinaalam ng ating mahal na Panginoon sa ating beloved pastor, ang kalooban ng Diyos, tayo ngayon ang nag-benefits. Tayo ngayon ang nakikinabang. Sa pamagitan ng turo ng ating beloved pastor, beloved evangelist, sa pamagitan ng kanyang pangangaral, binahagian tayo ng karunungan galing sa ating mahal na Panginoon. Wala siyang ikinubli, wala siyang inilihim na kalooban ng Diyos lahat. Kaya nga kung mabasa niyo ang Biblia, maminamahal, mula simula hanggang matapos ng ating banal na gawain, kumbaga sa pagkain, kakainin lahat ng Diyos. Kasi mula sa simula, katulad ng nabasa natin, maminamahal, sa pambungad na talata, sabi rito, magsiawit kayo sa Kanya. Magsiawit kayo ng mga pagpupuri at Kanyang salitain nyo ang lahat niyang mga kamanga-mangang gawa. Alalahanin nyo ang Kanyang kamanga-mangang mga gawa na Kanyang ginawa, ang Kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng Kanyang bibig. Amen? Simula pa lang ng ating gawain, mga minamahal, kaya nga yung mga ayaw ng langit, yung mga taong hindi para sa langit, naiinip sila sa mga pagpupuri. Yung iba hindi nakakatagal, umuwi sila kasi hindi sila para sa langit eh. Hindi sila para sa langit. Pag hindi ka talaga para sa langit, boring sa iyo ang mga ginagawa para sa langit. Lahat ng ginagawa natin dito, ganun ang ginagawa sa langit. Kaya kapag hindi ka para sa langit, may inip ka sa mga ginagawa doon sa langit. Magiging boring sa iyo, kaya nga merong hindi nakakatagal, merong umaalis, merong naiinip, merong mas gustong magkwentuhan na lang sa labas kaysa nandito sa loob, nagpupuri, umaawit, nakikinig ng patotoo, makinig ng salita ng Diyos. Lahat yan, sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, yan po ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the start, mula sa simula hanggang sa huling yugto ng ating banal na gawain, mga minamahal, mula sa ating pag-aawitan hanggang doon sa dulo ng ating gawain, tatalon ka. Tinuruan tayo ng ating malapastor, pagkatapos natin manalangin, patatalunin tayo ng 3 beses. Lahat yan, kalugod-lugod sa Diyos. Appreciation yun na tumanggap ka ng langit. Ina-appreciate mo
ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos, ang kaligtasan na iyong kaluluwa, at ikaw ay tagalangit na. Makita niyo mga minamahal, napaka-wise ng ating beloved pastor. Paano niya natuklasan na kahit ang mga pinakamalalim na kalooban ng Diyos, pinakakasuluk-sulukan ng kalooban ng Diyos, nalaman ng ating beloved pastor. At ito'y in-apply niya sa buhay niya. Pagkatapos itinuro sa atin, ngayon, isa tayo sa mga nagbe-benefits ng pagpapala na ibinigay ng ating beloved pastor, binigay ng ating malapanan sa ating beloved pastor, at ibinabahagi sa atin. Amen. Yan nga, maminamahal, how God works miracles. Paano nangyari na ang Diyos ay gumagawa ng himala sa ating buhay? Ang daming mga churches, maminamahal, pero walang himala. Merong gumaya ng ating pangalan, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade, Independent Ministry, pero simula nun, walang himala. Walang himala. Nagkasakit ng COVID yung ilang piraso doon, natakot na yung iba dumalo hanggang nagsara yung gawain. Ewan ko kung nabalik na ngayon. Wala nang sumamba kasi natakot mahawa. Ginamit yung pangalan ng church natin, ginamit din yung miracles, pero walang himala. Meron mang gumaya, oras ng himala. Ginamit yung katagang himala, tinagalog lang, pero puro oras, wala namang himala. Oras lang ang pangalan, oras ng himala, pero puro oras, walang himala. Pero sa atin, mga minamahal, naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Paano ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin? Mga minamahal, ang sekreto ng ating malapastor ay ang matagal na panalangin. Walang makahigit na panalangin yan. Kaya sabi ng malapastor, hindi masamang magpastor. Sabi niya sa mga preacher, maminamahal, na gustong magsarili. May mga preacher, may mga choir members, nakaalam ng mga salita ng Diyos, natutong mangaral. Mga preacher, mga ordained preacher, nagpaalam sa malapastor, magtatayo sila ng sarili nilang church. Sabi ng malapastor, hindi masamang magpastor. Hindi masama magbukas ng ministry. Pero kung magpapastor ka, manalangin ka ng 20 hours a day para hindi ka madaya ni Satanas. Sabi ng mga nagpaalam na magpastor, malapastor, choir member na lang po uli ako. Sabi ng isang preacher na nagpaalam, malapastor, kahit ordinary Christian na lang ako. Ay, ang hirap pala. Hindi biro ang pagiging pastor. When prayer becomes your habits, miracle becomes your lifestyle. Ang malapastor, maminamal, ang prayer, pinaka-habits na lang. Biro mo, 20 years at 20 hours a day na prayer, halos wala na sa kanya. Kasi, bakit 20 hours a day? Kahit madaling araw, nagpupuri. Tapos, alimbawang hindi fasting ang malapastor, habang kumakain, hallelujah, praise the Lord pa rin yan. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Nagbibihis, naliligo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Yung 4 hours na natitira para sa kanya, gamitin niya maligo, kumain, mag-ayos ng sarili, puro pa rin sa mala Panginoon. Hallelujah, praise the Lord pa rin. Walang tigil, walang humpay, walang hinto. Sabi ng malapastor, pag lagi kang nag-hallelujah, praise the Lord, hindi makalapit sa'yo kahit isang milyas ni Satanas. When prayer become your habits, miracle becomes your lifestyle. Magiging karaniwan lamang ang himala. Naranasan namin yan sa pastoral, maminamahal, mayat maya, oras-oras, may mga pinapadalang, may mga sakit. Meron dun, dinala, patay na. Meron dun, dinala, naranasan ko, naka-duty ako sa receiving room, maminamahal, demon possessed.
babae, inaalian ng masamang espiritu, talagang umiikot yung mata. Umiikot yung ulo. Kung nakakita kayo na exorcist, umiikot yung ulo. Sabi ko, paano ko kaya tatapusin tong transaksyon na to? Kasi pag nandun ka sa receiving room, hindi mo pwedeng iwanan yung transaksyon nang hindi tapos. Kailangan matapos, makontento sila, umuwi silang masaya. Pag nakaduty ka nun sa receiving room. Pero mo, hawak-hawak siya ng mga kalalakian. 4 na lalaki ang umahawak, ang lalaki ng katawan, ang lakas. Pero sa kabagan ng Panginoon, mga minamahal, pagkatapos mapanalanginan, umuuwing masaya, umuuwing normal, umuuwing magaling, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Maya't maya, may pinapupuntang mga pinagpipray, mga may sakit, may taning, inilabas sa ospital, tinuloy sa pastoral. Pag-uwi, mga minamahal, naglalakad na. Yun ang sinabi, when prayer become your habits, miracles becomes your lifestyle. Ang puri kasi namin doon, mga minamahal, from 6 a.m., from 3 p.m. Magpupuri kami sa umaga, 6 a.m. hanggang 3 p.m. Pati sikmura namin, mga minamahal, kumakanta na. Naririnig na namin yung tinig ng aming mga tiyan, pero hindi ka pa pwedeng kumain kasi hindi pa tapos ang prayer. Kumukurog-kurog na yung tiyan namin. Pero kailangan tapusin mo ang prayer, 3 p.m. Pagkatapos ng 3 p.m., pahinga lang kami 3 oras. Pagdating ng 6 p.m., puri na naman, maminamahal, hanggang 9 p.m., puri na naman. Ganun, lagi. Araw-araw. Kaya nga, when prayer become your habits, miracle become your lifestyle. Magiging lifestyle na lang ang himala. Kaya araw-araw may himala ang Diyos. Hindi na kami, mga minamahal, na bibigla. Karaniwan na lang sa amin ang himala. Dahil araw-araw nakakakita kami ng himala. Mayroong bata doon, mga minamahal, 8 years old na bata, nasagasaan ng 16-wheeler. Dinala sa pastoral dahil tinignan baka may fracture, pinalayans lang. Pero nakita namin, lasog-lasog na yung jacket ng bata. Punit na yung jacket niya. Pinalayan sa amin dahil akala may fracture. Imagine, nasagasaan, kumalso yung bata doon sa 16-wheeler na truck. Nawasak yung jacket. Pati yung pantalon, nasira. Dinala sa pastoral, baka may fracture, imbis na dalhin sa doktor. Dinala sa pastoral. Mga minamahal, doon pa lang nakita na namin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang bata walang fracture. Sabi namin, nagimala na ang mahal na Panginoon. Kung tutusin, kung mayroong fracture yan, hindi na makakarating dito yan. Sa laki ng truck na sumagasa dyan, 16-wheeler, ang payat-payat ng bata, 8 years old. Imposible pang makarating dito yan. Iuwi nyo na yan. Walang fracture yan. Iningatan ng mahal na Panginoon. Ganun ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, pag sinusunod mo ang prayer. Kaya nga, how God works miracle sa pamagitan ng prayer. Manalangin. Dahil ang prayer, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, sa pamagitan ng panalangin, lalaki ang pananampalataya mo. Amen? Habang ikaw ay nagpupuri, habang ikaw, maminamahal, ay nakipag-ugnay sa mahal na Panginoon, maghimala sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalaki ang pananampalataya mo. Kaya by faith, miracles become your lifestyle. At ang pananampalataya, makukuha yan sa panalangin. Kung pwede, dagdagan mo pa ng fasting. Fasting and prayer, maminamahal. Amen? Kaya, kapag lagi kang nagpupuri, kapag lagi mong maminamahal, ginagawa ang kalooban ng Diyos, sabi nga, with God, nothing shall be impossible.
Sabi ng Luke 1:37, with God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Meron akong nasaksiyan ding himala, maminamahal, beloved. Sister Rose de Guzman, nagtitinda siya ng, Sister Rosing de Guzman, nagtitinda siya ng mga prutas. Doon sa gilid ng kalsada, mga prutas, iba't ibang prutas. Mayroong nawala ng preno, maminamal, Metro Manila Transit. Sinagasaan yung kanyang tindahan, maminamal, nawala ng preno. Sinagasaan yung kanyang tindahan. Yung kanyang aso na alaga, nakasama niya ron, maminamal, sa tindahan. Lasog-lasog ang katawan, niwaiwala yung katawan, ulo, katawan. Lasog-lasog talaga, nagka-iwaiwalay ang katawan ng aso. Yung ating beloved Sister Rosita de Guzman, maminamahal, Sister Rosing de Guzman, medyo matabang babae. Nung inalis nila yung mga tumabo na mga yero, maminamahal, mga plywood na nagdagan sa kanya, dahil nabangga ng Metro Manila Transit ang kanyang tindahan. Nung naitayo nila ang ating kapatid, maminamahal, walang galos, walang fracture, buhay na buhay. Inangatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang dami nating nasaksiyan ni Mala. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, alalahanin ninyo ang kanyang mga kagilagilas na mga gawa. Pagbulay-bulayin nyo. Dahil kung sa pamagitan ng mga himala at kapangyarihan ng Diyos, pinabayaan mo pa rin ang iyong kaligtasan, sabi ng Hebrews, chapter 2, verse 3 and 4, mga minamahal, paano ka pa makakatakas? Paano ka pa makakatakas kung pabayaan mo ang dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una at pinatunayan niya na ang Diyos ay kasama natin sa pamagitan ng mga kababalagan, ng mga tanda. Pinatunayan ng ating mahal na Panginoon na kasama natin siya through miracles, through signs and wonders and miracles. E kapag tayo'y nagdiriwang ng anibersaryo, maminamahal, ang pagdiriwang natin ay yung pong taon ng himala na nararanasan natin dito po sa loob ng iglesia. Amen. Paano pa tayo makatakas? Paano pa tayo hindi mapunta sa impyerno kung sa kabila ng mga signs, sa pamagitan ng mga himala at kababalagan, pabayaan mo pa rin ang kaligtasan mo. Manlamig ka pa rin. Tumalikod ka pa rin. Ang daming mga tao, maminamahal, nandun sila sa church, wala silang naranasang himala. Hindi nila natikman ang kapangyarihan ng Diyos, pero pinababayaan pa rin yung kaligtasan. Ayaw pa rin sumunod, matigas ang ulo. Nasaksiyan na nga yung himala, nasaksiyan na nga ang kapangyarihan ng Diyos. Ayaw pa rin sumunod. Yun yung sinabi ng mahal na Panginoon, paano pa kayo makakatakas? Sa impyerno, sa parusa ng kasalanan, kung pababayaan natin ang ating kaligtasan na pinatunayan na ng Diyos na siya'y kasama natin sa pamagitan ng mga himala, mga kababalaghan, para patunayan na ang Diyos na ating sinasamba ay totoo at tunay. Amen? Tignan niyo sa ibang church, bakit meron silang ospital? Bakit meron silang bodyguard? Meron silang mga nagbabantay sa kanila. Meron silang mga ospital. Kasi ang paniniwala nila, prayer plus medicine equals miracles. Prayer plus medicine equals miracles. Pero sa atin, maminamahal, prayer lang equals miracles. Manalangin ka lang sa mahal na Panginoon, magtiwala ka. Prayer and faith. For without faith, it is impossible to please God.
Napakapalad natin dito, maminamahal, sapagkat binigyan tayo ng pastor, maminamahal, na napakalaki ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Ang pananampalataya ng ating mahal na pastor, maminamahal, talagang sa simula pa lang, maminamahal, talagang nakita na namin. Nag-worker ako, maminamahal, ang mga workers lang noon, mga 70. 70 lang kami. Nakahati kami sa group 1, group 2. Kaya alam ko yung bilang kasi group 1, group 2. Bumibilang yung sa kabilang group, 35. Sa kabila, 34. Group A, group B. Naranasan namin, maminamahal, kung paano ang ating malapastor, maminamahal, magbitaw ng pananampalataya. Dati, ni pumunta sa gawain, hirap na hirap kami. Ang blessing namin, 5 piso. Hindi kami makabili ng kanin, hindi kami makabili ng ulam. Mag-iipon pa kami ng pambiling kanin, 5 piso yung kanin. Marami na yon. Kasi hingi lang kami ng sabaw. Ang gawain natin nasa Silahis Hotel. Ang katabi ng Silahis Hotel, aristokrat. Naka-Amerikana kami kasi malamig yung hotel, yung Silahis Hotel, doon tayo nagdadais ng gawain. Biro mo walang pera ang church, nagdadaos tayo ng gawain sa Silahis Hotel. Ang sabi ng may-ari, dito po kasi kailangan magbayad muna bago magdaos ng gawain. Babayaran namin yan. Kami naman, ang prinsipyo namin, ang Diyos na pinaglilingkuran namin, magdaos muna kami ng gawain bago bayad. Yan ang tinatawag na faith. Wala pa siyang pambayad ng mga pastor. Pero pagkatapos ng gawain, may pambayad na. Ilang taon tayo nagawain sa mamahaling hotel. Walang pera ang church. Nakakurbata kami, wala nakaalam na wala kaming pera. Kakain kami, pupunta kami dun sa, magbe-break kami dahil alalaki ng baffles na binubuhat namin, mga ganyang kalalaki. Hindi kasya sa elevator, kailangan buhatin mo sa hagdan. Kaya buhat-buhat namin, sabi wala pa kaming kinain, fasting kami. Pagkatapos namin magbuhat, pag naayos na yung mga instrumento, kakain kami dun sa baba. Akala ng mga tao, kakain kami sa aristokrat. Yung aristokrat, napakamahal ng bilihin dyan. Papasok kami sa harap, lalabas kami dun sa likod. Kakain kami doon sa karinderya na likod ng aristokrat, ang pangalan Aristobac. Bibili kami ng 5 pisong kanin, isang bandihado na yon. Tapos hingi lang kami ng sabaw, pahingi pong sabaw, wala kaming pambiling ulam. Ganun, habang nandun tayo sa Silahis Hotel, ganun lagi ang ginagawa namin, kaya kilala na kami. Pag alam na ng nagtitinda na ganung oras na, panahon na kami pupunta roon, hindi na kami umu-order. Nakahanda na isang bandihadong 5 pisong kanin, tsaka yung sabaw na hinihingi namin. Pero ngayon, maminamahal, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Hindi sa pagyayabang, mga minamahal. Hanggang ngayon, meron pa kaming spaghetti sa refrigerator. Nung Pasko pa yon. Hindi, ibig sabihin, hindi sa pagyayabang, kaya na natin kumain kahit sa restaurant ngayon. Pinagpala na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Ganon, kapag ginagawa mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya napakapalad natin, binigyan tayo ng pastor na napakalaki ng pananampalataya. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pati instrumento noon, mga minamahal, wala tayong sariling instrumento. Utang yun, utang, hulug-hulugan. Lahat, pati pamasahe. Pamasahe namin papunta sa gawain, wala pa rin. Nagkaroon tayo ng Ford Fiera, maminamahal, ka isa-isang sasakyan natin Ford Fiera. Talagang all in one. Ginagamit namin punerarya. Ginagamit namin tapunan ng basura.
Ginagamit naming stage, pulpito, pag may Bible study, nandun kami sa bubong. Yun ang stage namin, yung purpera. Yung purpera na yun, lumang-luma na. Binenta ng kapitbahay na mga siguro 30,000 lang. Kaya pala napakamura, hulug-hulugan pa. Kasi pag hinugot mo yung manibela, natatanggal. Ay, yung cambio pala, yung cambio pag ginugot mo. Pag gila mo na, nawawala, natatanggal yung cambio. Ginagamit namin pang-igib, pantapon ng basura, paglibing ng mga patay, punerarya. Ginagamit namin stage, pampunta sa gawain. Pero ngayon, maminamahal, pinagpala na ang ating banal na gawain. Maminamahal, lahat, halos ng outstation natin, meron ng mga sasakyan. Amen. Because God is a God of miracles. Ang ating mahal na pastor ay mayroong masidhing pananampalataya. Radical faith. Sabi ng ating mahal na pastor noon, maminamahal, pera pa lang ang sasakay natin. Maganda kayo workers, mag-practice kayong mag-drive. Itong pastoral house natin dito sa Novaliches, gagawin na lang nating garahe ng sasakyan. Sa dami ng sasakyan natin, hindi kasya rito. Ang sasakyan lang natin doon, pera. Medyo nagtitingin na kami, sabi nagtatawanan kami pag narinig namin sa malapastor yun. Pero ngayon talagang wala na talaga mapaglagyan. Kaya yung iba pinamimigay na lang sa outstation. O walang sasakyan yung iba Sambales, padala yan. Walang sasakyan yung Iloilo, padala yan. Walang sasakyan ng Tugigaraw, padala yan. Wala na kasing pwesto, maminamahal sa dami, nung sasakyan na ibinigay ng mahal na Panginoon para meron tayong gamitin sa gawain. Amen? Ang mga preacher, maminamahal, dati, nagkakandungan lang kami sa bus. Pamasahe namin, utusan kami sa pray-over, 1 tao lang. Ang pamasahe, ang binigay sa amin pamasahe, by faith na yung pauwi. Isa lang yung pamasahe, kaya isa lang ang nakaupo, kandungan lang kami yung kasama kong, Tapos pag wala na yung konduktor, oy, upo ka na, wala na yung konduktor. Bigat-bigat mo. Pagdating na naman ng konduktor, kandungan na naman ka. Ako naman kandungin mo, bigat mo eh. Nagkakandungan lang kami pa uwi. Ngayon, yung kaming dalawang nagkakandungan, meron na rin kami tig-isang sasakyan. Amen. Kaya totoo ang Diyos natin, nakikita niya lahat ng ginagawa natin para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Para manatili ang himala, maminamahal, basahin niyo sa banal na kasulatan, Acts chapter 5 verse 11 up to 15. 1 Timothy chapter 5 verse 17, sabi diyan, maminamahal, give double honor. Magbigay tayo ng dobleng paggalang. Sabi, let the elders that rule well counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Basahin natin ang 1 Timothy 5:17 at Acts chapter 5 verse 11 hanggang 15 para manatili ang kapangyarihan at himala ng Diyos sa buhay natin, maminamahal. Maging lifestyle natin, ang miracles, isa sa sekreto yan, maminamahal. Give double honor sa mga namumuno sa atin, lalo na ang ating beloved pastor, mga manggagawa, mga preachers nyo na ibinigay sa inyo ng ating beloved pastor. Basahin po natin matalata. Unang Timoteo, Kapitulo 5, talatang 17. Ang mga matanda na nagsipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Gawa, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 15. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga karinig ng mga bagay na ito. At sa pamagitan ng mga kamay ng mga apostol, ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao, at nangaroon silang lahat na nangagkakaisa sa portiko ni Solomon. Datapot sino man sa mga iba ay hindi nangahas na makisama sa kanila, bagamat sila'y pinapupurihan ng bayan. At ang mga nagsisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon. Ang mga karamihan lalaki at babae, na anupat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro
ay maliliman man lamang na anino niya ang sino man sa kanila. Amen. 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 Sabi ng Biblia, maminamahal, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti ay aariting may karapatan ng ibayong kapurihan, lalong-lalo na sa mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sabi ng Banal na Kasulatan, nang marinig nila ito, nang marinig nila, maminamal, na dapat ang mga mananampalataya magkaroon ng dobleng paggalang, magkaroon ng respeto, magkaroon, maminamal, ng pagmamahal sa mga namumuno, sa ating beloved pastor, sa inyong mga beloved preachers. Mahalin nyo sila. Give double honor. Sabi na sinidlan sila ng malaking takot. Yun yung respeto eh. Magkaroon ka ng respeto, paggalang, magkaroon ka ng takot. Hindi nakakatakot ang malapastor. Hindi nakakatakot ang preacher. Sila'y punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamalasakit. Ganun lang mangaral ang malapastor, maminamal, pero punong-puno ng pag-ibig ang ating malapastor. Binibigyan niya lang ng impact ang pangangaral ng salita ng Diyos para ang diablo'y matakot, manginig. Pero sa pag-ibig, walang makakaigit sa pag-ibig ng ating malapastor, maminamahal. Pero mo, araw-araw ninanakawan kami doon sa pastoral. Tataka kami, mga imbak namin pagkain, nawawala. Yung mga damit, nawawala. Yung mga sampay, nawawala. Lahat kami nagre-reklamong may nawawalan. Nawala po yung uniform ko, malapastor. Ako po, malapastor, nawala po yung ganito ko. Magtataka kami, may nawawala palagi. Minsan nahuli namin yung magnanakaw. Hindi nakapagtimpi yung isang worker. Baguhan din. Binuhusan ng pintura, naging mukhang rebulto. Puting-puti. Nagalit si malapastor. Bakit ginanon niya? Bakit nyo ginanon yan? Paliguan nyo yan, linisin nyo yan, pakainin, bigyan ng damit. Tapos, iatid nyo pa uwi. Sabi ng mga workers, pambira. Ninakawan na tayo. Tayo pa magpaligo dito. Pinaliguan, pinakain. Tapos binigyan ng damit. Binigyan pa ng pera. Hinatid pa. Kami sa sama ng loob namin, nung hinatid namin, gusto namin batukan. Kaso, sabi naman, simula noon, maminamahal yung taong yun, na pangalan si Mong, kapitbahay natin, naging mainit sa mala Panginoon. Dati nung hindi pa siya dumadalo, ako lagi nag-iigib doon sa squatter. Ako nag-iigib, nakapingga ako dito. Nung bumait na siya dahil ganun ang ginawa natin, pag-ibig, siya na ang taga-igib. Ako na, Brad, mag-iigib. Diyan ka na lang. Sabihin mo lang kung iigib na ako. Kaya laking tao si Mong. Kaya pala lakas, nagtataka kami, bakit abot yung sampayan? Yung pala ang tangkad. Ganon ang malapastor, grabing pag-ibig. Amen? Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, kung bigyan natin siya ng mataas na respeto, paggalang, ang paggalang, yung takot tayo. Hindi takot na nakakatakot siya, yung parang takot sa magulang, na ayaw natin siyang magalit sa atin. Amen? Yun ang give double honor. Sabi ng Banal na Kasulatan, let the elders rule well to be counted worthy of double honor. Ang inyong mga preachers, maminamahal, kami, bahagi na kami ng hirap ng malapastor. Kasabay na namin ang hirap na naranasan ng ating malapastor. Hindi lang namin magawa yung 20 hours a day. Kasi meron kaming menial duties. May mga menial duties kami, hindi kami pwedeng sumabay sa malapastor na 20 hours. Minsan sinubukan kong magpuri, maminamahal, tulad ng malapastor, magdamag. Apat na araw kong ginawa. Sabi ko, una-una kaya ko, sabi, kaya naman pala eh. Pangalawang araw, kaya pala eh. Pangatlong araw, mukhang kaya ko pa ha. Pangatlong araw, naman sabi ko, parang ayaw ko nang gawin to. Pagkatapos ng apat na araw, maminamahal, 1 linggo kong parang nagkasakit na
Para akong naramdaman ko, para akong natalo sa boxing. Para akong lumaban ng boxing, natulog ako sa boxing. Bugbog sarado ako, ganun pakiramdam. Ang hirap pala. Hindi pala madali yung ginagawa ng malapastor. Pero ang malapastor, buong bahagi ng buhay niya. Mula nagsimula sa ministry, hanggang maminamahal sa panahon natin ngayon, patuloy ang ating malapastor sa panalangin sa atin. Saan ka makakakita ng ganyang pastor? Ang sabi, give double honor. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word of doctrine. Hindi malaking bagay yung hiningi. Double honor, hindi mabigat yan. Yung iba nagrereklamo pa. Ibang mga mananampalataya, natitisod pa. Bakit ng dobleng paggalang naman? Ano ba yan? May doble pa. Bakit hindi na lang doble? O bakit single? Hindi na lang gawing single. Ba't double pa? Nakasulat eh. Basahin niyo 1 Timothy 5:17. Give double honor. At hindi lang ang ating malapastor. Ang ating malapastor, mayroong mga tinatawag na subordinates. May mga preachers siyang tinawag. May mga preachers siyang maminamahal na hinubog sa salita ng Diyos para maging kamay, maging paa, maging bibig niya. Kasi hindi niya kayang puntahan lahat ng outstation natin. Kaya may mga preacher na hinubog sa hirap, sa sakripisyo, sa kabanalan, sa katwiran, para mapuntahan lahat ng outstation. Naalala ko, maminamahal, ako ang kauna-unang pinadala dito sa Olongapo City. Siguro ako nabalik dito, baka hindi na ako makaalis dito, baka dito na ako mamatay. Kasi ako unang pinadala dito, maminamahal, for your information. Bago nagkaroon ng gawain dito, kami ang kauna-unang ipinadala dito. Outstation pa ito ng Pampanga. Kami naka-duty sa Pampanga, kami unang ipinadala dito. Doon pa yun sa Charlie's Bar. Dito ako nagkaroon ng skin disease dito sa leeg. Ano yung tubig, maminamahal, puro kalawan. Habang naliligo kami, lalo kaming nangangati. Habang kinakamot, lalong dumadami. Grabing dumi ng tubig doon. Siguro na-stuck yung lugar na yun. Pero tinitiis namin. Yung kasama namin ordained preacher, Brother Kuya Cesar, at yung beloved wife niya, yung kanyang paa, korting sinelas. Kahit walang sinelas, korting sinelas. Kasi yung kati, nagmarka na doon sa sinelas, sa paa niya, parang sinelas na. Pero ganun ang preacher, maminamahal. Hindi ka pwedeng tumanggi kung saan ka pinadala ng ating beloved pastor. Kahit mahirap, hindi ka pwedeng mamili. Hindi pwedeng sabi mo, ayoko rito, gusto ko doon. Hindi pwede. Kaya nga, ang hiningi lang, sabi, let the elders that rule well will be counted worthy of double honor. Yun lang ang hiningi nila. Respetuhin nyo naman. Igalang natin sila, pakamahalin natin sila. Sila'y kabalikat ng ating beloved evangelist, beloved pastor. Sila ang kamay, paa, mata, bibig ng ating malapastor. Sabi, ang tumatanggap sa kanila, ang malapastor ang tinatanggap. Ang nagtatakwil sa kanila, ang malapastor ang itinatakwil. Amen! Ay sabi rito, maminamahal, bakit ang mga mananampalataya noon walang patlang, walang hinto, walang tigil ang himala. Sabi, at lumakip ang mga himala sapagkat sila'y sinidlan ng malaking takot. Nagkaroon sila ng mataas na respeto kay Saint Peter. Grabe ang respeto nila kay Saint Peter. Yung takot na Diyos na pagkatakot. Godly fear. Mataas na respeto. Kaya sabi rito, maminamahal, sa pamagitan ng mga kamay ng mga apostol, gumawa ng maraming tanda at kababalagan ang Diyos sa gitna ng mga tao at nagkaroon sila lahat ng pagkakaisa. Datapwat sino man sa iba ay hindi nangahas makisama sa kanila bagamat sila'y pinapupurian ng bayan. At ang mga nagsampalataya ay lalong nadagdag sa Panginoon. Ang karamihan ay lalaki at babae. Ano pat dinala sa kanila sa mga lansangan ang mga may sakit
at inilagay sa mga higaan at hiligan upang ni Pedro ay maliliman lang ng kanyang anino at sila ay gumagaling. Madaanan lang ng anino ni Saint Peter. Hindi si Saint Peter ang nagpapagaling, hindi si Saint Peter ang naghimala. Ang Diyos ay naghimala. Madaanan lang ng anino nila. Bakit? Sapagkat grabe ang respeto nila. Sinidlan sila ng malaking takot kay Saint Peter. Isang pinakpipitagang respeto. Double honor. Binigyan nila ng mataas na pagtingin, paggalang, gaya ng ginagawa natin sa ating beloved evangelist, beloved pastor. Amen? Kaya hanggang ngayon, walang tigil, walang patlang, walang hinto ang himala ng Panginoon sapagkat ganito po tayo magbigay ng respeto sa ating beloved evangelist, beloved Wildy Estrada Almeida. Karapat dapat, sabi, dun sa karapat dapat. Ha? Lalong-lalo na sa mga karapat dapat. Hindi pa ba karapat dapat yun? 20 hours kang ipinapanalangin. Dati, maminamahal, pag kami nananalangin, matapos ang prayer namin, 2:30. Babanggitin namin pangalan ng mga kapatiran, isa-isa. Talagang nagkakambaluktot na yung dila namin, kakabasa sa sambahan ni De Guzman, sambahan ng Meneses, sambahan ng babanggitin namin isa-isa yan. Lahat yun, ini-isa-isa namin. Kaya natatapos kami ng 3:30. Minsan 4:00 na. Ini-isa-isa namin yun. Talagang grabing sakripisyo. Pero may bunga, mga minamahal na pagpapala. Amen. Nung bandang uli, maminamahal, napakarami na kasi pag may na-save, nililista yun sa Manila paper. Lahat ng mga nabautismo yung araw na yun. Dumami na, 2 karton na. Pag binasa namin isa-isa, abutin kami ng isang buong maghapon, hindi matatapos. Kaya ang ginawa namin, Leans. Nililians na lang namin. Minsan may worker na bagong pasok. Akala kung ano yung nililians namin doon sa karton, akala pandesal, sumingit pa. Hinalukay pa, akala na pandesal yung pinag-aagawan namin doon. Hindi nila alam nililians namin yung pangalan ng mga kapatiran. Ganun ang aming buhay, mga minamahal sa Pastoral House. Amen? At ang pangalan, mga minamahal ng ating Jesus Miracle Crusade, ang mahal na Panginoon din ang nagbigay ng pangalan. Dati ang pangalan ng church natin, the Jesus Church, Jesus Charismatic Movement. Jesus Charismatic Movement. The Jesus Church, Jesus Charismatic Movement. Yun ang pangalan. Tapos yung choir member, yung mga beloved Pioneers Choir, ang pangalan niyan dati, Jesus Praise Generation Choir. Hindi pa Jesus Finest Generation Choir. Jesus Praise Generation Choir. Mayroong kapatiran, maminamal na puspos ng Espiritu Santo. Nag-speaking tongues, nagsalita. Hindi natatawagin ang Jesus Miracle Crusade ng Jesus Charismatic Movement. Gagawing Jesus Miracle Crusade sapagkat gagawa ko ng makapangyarihang gawa sa ministeryong ito. Kaya napalitan ng Jesus Miracle Crusade the Jesus Church, Jesus Charismatic Movement. Dati yun ang pangalan. At ang sabi pa, maminamahal, ang Jesus Praise, ayoko ng ganyan tawag. Tawagin natin ang Jesus Praise. Gawin natin Jesus Finest Generation Choir. Kaya lahat, maminamahal, ng mga nangyayari dito, pati sa pangalan, pati sa mga ginagawa natin pagpupuri mula simula hanggang matapos, revelation ng ating mahal na Panginoon. Lahat galing sa mahal na Panginoon. Naalala ko sa Luneta, mga minamahal, nag-crusade po tayo doon, hindi tayo binigyan ng permit nung late Teodoro Valencia. Hindi tayo binigyan ng permit. Ang ginawa ng malapastor, maminamahal, walang makapigil na tao sa atin. Ang Diyos ang may-ari ng mundo, tuloy ang kursada.
Hinihingi lang natin, maminamahal, 4 na araw na kursada. Ayaw pa tayong bigyan. Nung sila Teodoro Valencia, awan ko natandaan yun. Siya ang Ministry of Tourism noon eh. Tinuloy ng Malapastor, naging 37 nights pa. Amen! Naging 37 nights, mga minamahal. At hindi nga lang nagamit yung grandstand, doon na lang tayo doon sa Freedom Park. Nagtayo tayo ng stage. Maminamahal, may nagpatotoo. Sabi niya, nangusap ang malapang, umiiyak, maminamahal, barangay captain, dumalo sa krusada, umiiyak siya. Sabi niya, sinabi ng mahal Panginoon, dito raw ako at huwag akong umalis sa circle na ito. Nagtataka kami, anong circle? Wala naman tayong circle, wala naman tayo sa circle. Kada gawain natin, mga minamahal, may mga photographer kasi sa dami ng tao. Talagang gusto nilang makahanap ng mga bagong balita. Merong isang photographer, maminamahal, na save tuloy. Nakunan niya yung grupo natin sa taas, maminamahal sa langit, merong circle. Merong parang ilaw na pabilog, maminamahal, nandun sa circle ng ating kursada. Circle. Tapos may nakakita ng vision, yung circle pala ng mga ilaw kasi nakita sa picture, yung pala mga anghel na kapit-kapit ang kamay, pinalibutan tayo, nakasirkel sila. Nakita niya sa vision. Nagtataka kami, anong circle yun? Yung pala nung nakita sa picture, maminamahal, may circle pala yung ating gawain. At confirmation, may nakakita ng vision, mga anghel na kapit-kapit pala ang kamay. Ang ibig sa yung nagliliwanag na yun, anghel pala yun. Tapos, nagalit maminamahal yung management ng Luneta. Ayaw tayo talagang pagdausin ng gawain. Ang ginawa, pinutulan tayo ng kuryente. Utos nung namumuno. Pinutulan ng kuryente yung kursada natin sa Luneta. Umarkila ng generator ng Malapastor. Tuloy pa rin ang kursada. Pero ang dilim. Mamaya, maminamahal, nung maggagabi na, nagtataka kami, bakit kaya ang liwanag? Parang hindi naman, parang hindi naman patay ang ilaw. Patay nga ang ilaw, pero maliwanag. Habang gumagabi, lumiliwanag. Yung the same na photographer na naniwala sa ating gawain, nakita niya na naman sa camera niya, merong ball of fire, maminamahal sa ating gawain. Iniilawan yung ating buong gawain. Praise the Lord! Hallelujah! Yung photographer na yun, maminamahal, naging mananampalataya. Lumipat na tayo sa Amoranto. Nandun pa rin siya, sumunod pa rin siya. Hindi na siya umalis. Ang daming himala, mga minamahal. 1992, nagkaroon ng drought, may 1 taon. Nagugutom na ang mga tao, wala ng tanim. Nagkursada ang ating malapastor, maminamahal, sabi niya, kung kayo'y maniniwala, tatanggap sa Panginoon, makita nyo, ipakikita ko sa inyo, ang Diyos namin makapangyarihan, magpapaulan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, imposible yun. Pati kami nag-aalinlangan, choir member pa ako noon. Sabi ko, paano iinit ng ganitong panahon? Nagsimula ang gawain, talaga napakainit. Hanggang kumanta na ang choir. Iniisip namin siguro, pag nag-preach sa Malapastor, uulan. Kasi ang tagal na nung gawain. Simula singing hanggang hindi man lang umuulan ng tinding init. Halos nanghihina na kami sa matinding init. Pero nung kumanta ang choir, maminamahal, sa huling kanta ng choir, tumayo ang ating Malapastor. Pagtayo niya, biglang bumuhos ang ulan, mga minamahal. Basang-basa kami. Biglang bumalik ang aming lakas, maminamahal, talagang walang hinto ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Halos lahat ng kapatiran napuspos ng banal na Espiritu. Tuwing may gawain, tuwing may kursada, naghihimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lately, itong sipadan hostages, pumunta ang ating malapastor, maminamahal, year 2000, pumunta sa Mindanao.
Nag-fasting muna siya ng 40 days dito. Pagdating doon, fasting pa rin. Kasi hindi sila pinakain doon. Sabi niyo, nandito kayo para mag-fasting. O sige, hindi sila pinakain ng mga abusayap. Kaya ang malapastor, pinasukan ng lamig, napasma. Kasi sa siyensya, pag ikaw ay nag-fasting ng 40 days, hindi ka pwedeng mag-fasting uli. Kailangan mag-recover ka ng 40 days uli. Kakain ka ng... bago ka makakain ng normal, juice muna, mga sabaw, prutas, for 40 days din. Bago ka makabalik sa pagkain na normal. Pag 10 days ka, ganun din. 10 days kang semi-fasting, juice lang, prutas, bago ka makakakain ng normal. Pero ang ating malapastor, fasting na siya ng 40 days, hindi pa nagbe-break, fasting na naman. Kaya pasmang nangyari. Talagang nanghina ang ating malapastor. Pero kahit nanghina ang ating malapastor, ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Panginoon, hindi sila iniwan. Hindi sila pinabayaan, maminamahal. Umulan ng bala, maminamahal, Scud missiles. Umulan ng bomba, meron pong guided missiles, pinakawalan ng gobyerno. Ang presidente noon, si Erap, sabi, nag-decree siya na no man's land. Ibig sabihin, no man's land, ubusin lahat, pati hayop, lahat na nandun. Walang ititirang buhay, kahit civilian, kahit aso, kahit pusa, kahit sanggol, babae, lalaki, lahat, basta nandun sa vicinity ng Abu Sayyaf. No man's land, walang ititira, walang ititirang buhay. Nandun ang Jesus Miracle Crusade. Pinaulanan sila maminamalang guided missiles. Yung guided missiles, humahabol yan, sumusunod yan. Pero pag ang ating malapastor, grupo ng malapastor, ang pinatama sa kanila, parang talagang may isip, umiiwas. Ang Abu Sayyaf ang hinahabol, hindi po ang ating grupo ng Jesus Miracle Crusade. Halos naubos ang Abu Sayyaf, pero ang Jesus Miracle Crusade, walang nabawas kahit isa. Inulan sila ng bomba, inulan sila ng bala. Saan kayo makakakita ng ganitong makapangyarihang gawa ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, alalahanin nyo ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Magsiawit kayo at magpuri sa mahal na Panginoon. Huwag niyong kalilimutan ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Kaya tayo nanghihina, kaya tayo nagkakasala, kaya tayo nanlalamig kasi hindi natin inaalala ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Sabi rito, maminamal, basahin po natin ng Psalms 100. Dito sa Psalms 105, verse 5, at dito sa Psalms 78, verse 11, and verse 32. Basahin po natin. Dito po sa awit 105, ang talata po ay 5. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang makahatulan ng kanyang bibig. Amen. Praise God. Sa 78 ng awit, talatang 11 hanggang 11 at talon ng 32. Awit, kapitulo 78, verse 11 at 32. At kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang pinakita sa kanila. 32. Sa lahat ng ito ay nagkasala pa sila at hindi naniwala sa kanyang kagilagilalas na mga gawa. Amen. 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 Sinabi ng banal na kasulatan, alalahanin nyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa. Huwag nyo kalilimutan ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Kasi habang lagi mong pinag-uusapan ang kapangyarihan ng Diyos, lagi mong naririnig ang himala ng Diyos, lalo kang umiinit, lalo kang tumatatag, lalo kang napapalapit sa ating mahal na Panginoon. Pero pag kinalimutan mo, sabi dito maminamahal, ng kanilang kalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang kagilagilas na mga gawa na ipinakita sa kanila, at sa lahat ng ito'y nagkasala pa sila at hindi naniwala sa kanyang kagilagilas na mga gawa. Pag hindi mo inaalala, pag hindi mo pinakikinggan ang kanyang dakilang himala,
hindi mo iniisip, hindi mo inaalala, sabi magkakasala ka sa malapan, manlalamig ka. Amen? Hanggang magkasala ka na, makalimutan mo ang salita ng Diyos. At dito sa huling talata, maminamahal sa Job 37 verse 14, huling talata. Dito sa Job, chapter 37, verse 14, dinggin mo ito, Job, tumigil ka at bulayin ang kagilagilalas ng magawa ng Diyos. Amen. Amen. Tumigil ka. Bulayin mo ang kagilagilalas niyang mga gawa. Sa panahon na nangihina ka na, sa panahon nakakalimutan mo na ang Diyos. Sa panahon na parang gusto mo nang tumalikod. Gusto mo nang bumalik sa kasalanan, tumigil ka. Huminto ka. Bulay-bulayin mo ang kanyang mga kagilagilas na magawa. At babalik, maminamahal, ang iyong kainitan, ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos na pinaglilingkuran natin siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kapag huminto sa iyo ang himala ng Diyos, suminto ang makapangyarihan gawa ng Diyos, there's something wrong. May problema ka. Amen? Baka ikaw ay nagkasala sa mahal na Panginoon, bumalik sa kasalanan, nawala ng pananampalataya dahil hindi mo binubulay-bulay ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya tayo merong anniversary, maminamahal, gusto ng mahal na Panginoon, lagi nating alalahanin ang kanyang dakilang gawa, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tayo tumayo, maminamahal. Awitin po natin ang awiting kamangha-mangha. Yung labis akong namamanga. Maminamahal, minsan pa tayong umawik sa malapang. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y nakikiisa, maminamahal, sa pagdaraos ng 37 years, maminamahal ng church. Pinagpala tayo, napabilang tayo, maminamahal sa ministeryo ito. Hindi tayo karapat-dapat. May higit na mas mabuti sa atin. May higit na mas karapat-dapat sa atin. Pero pinili tayo ng ating mahal na Panginoon, dinala sa tunay na gawain ng Diyos. Umawit po tayo ng awiting kamanga-manga. O Diyos, labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Masdan ang punsang daigdigang ganalay, sadyang di mapapantayan damhin, maging ang hangin at ulan, likha na makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalalupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Jesus. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Labis akong namamangha, pagulay-gulayin natin ang dakilang bagay na ginawa ng mga Panginoon. Kung paano tayo ginawagan niya, kung paano tayo po
Basta Yes, Lord. ang usang kaibigan, ganda sadyang di mapapantayan. Damhin maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Jesus. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang kapantay sa ngalan mo, Jesus. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mo taglay. Walang makalulubig at walang mapantay sa ngalan mo, Jesus. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Labis ako Sa lahat ng ating mga bisita, mga pagawaan, dahil kayo po'y tumungo sa harapan. kay ganda ng iyong nilikha. Isang tiyak na bagay, Mundo, Diyos, igagawa ng himala. puno Kaya man ay mayroon ng problema, may mga karamdaman. sa iyong Hallelujah, hallelujah. salita at mula. Sa lahat ng ating minamahal, Basta alalahanin natin ang buong paano Diyos ay ihilo sa buhay natin. ganda Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa hindi diyan tayo pinababayaan ng ating mga papantay. lagi niyang ipinaalala sa atin damhin ang lahat ng kanyang mga maging ang hangin upang huwag tayong mawalay sa Panginoon. likha na makapangyarihan. Kamangha-mangha, Yung himala ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. kapangyarihan mong Yung himala ng Diyos kung bakit tayo nananatili. walang makalulupig Yung himala ng Diyos wala nang papatibay sa ating mga sa pananampalataya. ngalan mo, Jesus. Kami magsasaysay, Walang himala ng Diyos. walang hanggang Wala tayo rito. papuri Wala ang tayong usap. aming alay. Subalit ito ang Diyos. Kamangha-mangha, Dahil ito ang pumpeta ng ating mahal na Panginoon. kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Jesus. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. hallelujah, Walang makalulupig at wala nang mapantay sa ngalan mo, Jesus. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Jesus. Kami magsasaysay,
meron po ba tayong mga bisita, mga minamahal? Yung ating mga bisita na ngayon lang po nakadalo sa gawain ng malapit, itaas niyo po inyong mga kamay. Ay, yung ating mga kapatid. Isa lang po. Sige po. Alam niyo, napakapalad po ninyo mga kapatid. Sapagkat sa gawain ito, punong-puno po ng himala. Kagaya ng inyong napakinggan, mga minamahal na pinangalan ng ating beloved Lord and Preacher. Terribleng mga himala na gaganap sa gawain. Bakit? Sapagkat totoo po ang Diyos sa gawain. Hindi kami tatagal ng ilang taon sa paglilingkod sa Diyos. Ang iba sa amin dito matagal na panahon na naglilingkod sa ating malapit. Pero still nanatili pa rin. Bakit? Sapagkat ang gawain ito ay sinasamahan ng kapangyarihan ng malapit. Maging ang bawat mananampalataya sa gawain ito. Ultimo mga bata, mga minamahal ko, murang edad, sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil may propeta ng Diyos na siyang araw at gabi na nanalangin kasama ng mga manggagawa na nagbigay ng kanilang buhay, araw at gabi na nanalangin. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nauubos. Pangkaraniwan na lamang po ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakapalad po niyo sa ating mahal na kapatid, sapagkat kayo po ay idinako ng mahal na Panginoon sa gawain ito upang patuloy niyo rin masaksihan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Subalit magaganap po yan sa inyong buhay kapag kayo po ay 100% manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan na kailangan yung gawin. Unang-una, yung tinatawag na pananampalataya. Sabi ng Biblia, sa Hebrews chapter 11 verse 6, pang minamasabi diyan, kung walang pananampalataya, ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia, kinakailangan siya po'y manampalataya na may Diyos. At ang sabi ng Biblia, siya ang nagbibigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya importante yung pananampalataya sapagkat diyan tayo kakalugdan ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung unang reglamento ng kaligtasan. Pangalawa, pagsisisi. Sabi ng Biblia, kinakailangan pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat sabi ng Romans, walang matuwid, wala kahit isa, lahat na ikasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan magsisi, makadiyos na pagsisisi. At ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sinabi ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan magsisi, pagpabautismo watch sa inyo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At ang pang-apat, Diyos na po ang gagawa niyan, yung tayo po'y puspusin ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang gagawin nyo lamang po, tanggapin nyo unang-una, tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon, manampalataya kayo, magpabautismo po kayo, iyan po'y walang bayad, mga minamahal, mayroon po tayong root dyan, di kayo mababasa. Kapag tinanggap nyo yung bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus, sabi ng Biblia, diyan lamang mapapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya, itaas nyo pong inyong kamay, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Hindi po ito panibagong reliyon. Hindi natin kailangan ng reliyon. Ang kailangan natin, magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Sabihin niyo po, yung aking sabihin, ulitin niyo lamang po upang ang mahal na Panginoon pumasok sa inyong puso. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Papagpala po namin, Ama, Diyos na makapagriyas sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, narito po ako, humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Mahal na Panginoon, nais kitang paglingkuran. Mahal na Panginoon, patawarin mo ko. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ko sa po ng aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Ipanalangin po natin yung ating mahal na kapatid. Dakilang Diyos, mabanal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, alam namin na libo-libong anghel nagkakatuwaan na sa iyong kaharian sa pamamagitan po ng isang kalulong tumanggap sa iyo. Dalangin namin, mahal na Panginoon, ito po maging simulain ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Mahal na Panginoon, pagpalayo mo po siya sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Iligtas mo po siya, mahal na Panginoon. Isunod mo kanyang pangalan sa katambuhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po sa ating mga kapatid. Pwede po kayo makabalik sa inyong upuan. Tayo po'y manalangin, mga minamahal sa lahat ng ating mga pangailangan, sa ating minamahal na kapatiran. Bawat isa sa atin ay mayroong mga panalangin, mayroong mga kahilingan sa ating dakilang Diyos. Mga tandaan po natin, ang Diyos natin ay punong-puno ng himala. Walang bagay na posible sa ating mahal. Lahat ay posible sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga taglay, mga suliranin sa buhay,
Kapag inilapit natin, inilalagak natin sa ating mahalapan sa Diyos, lahat ng bagay ay may pangyayari. Amen? Sapagkat tunay ang Diyos natin nakilala sa gawain ito. Mula nang makilala natin, ipinangaral sa atin ng ating beloved pastor kung paano tayo humakbang, mga minamahal, manampalataya sa ating mahalapan. Hanggang ngayon, patuloy po yan sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa buhay po natin. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, unang tigit sa lahat, kami patuloy nagpakababaw, humiling kapatawaran sa at ang mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Patid mo, mahal na Panginoon, lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, ano man ang aming mga kahilingan, O Diyos, ano man ang aming mga dalangin sa iyo, kagalingan man ang mga karamdaman, kalutasan man ang bawat problema. Mahal na Panginoon, ikaw po nakakaalam at nakakabatid, mag-ilaman ang aming puso. Ano man dalangin namin, mahal na Panginoon, aming patuloy na nababatid na nalalaman, O Diyos, na hindi mo kami papahindihan sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Diyos na pinakilala sa amin ng aming beloved Pastor Ulisrat Almeda. Diyos noon yan magpakailaman na hindi nagpapago, na natilang iyong katapat at pag-ibig sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito. Ito'y patuloy namin sinasampalatayan, mahal na Panginoon, anumang bagay sa iyo ay walang imposible, mahal na Panginoon, kaya naman aming dinadalangin sa iyo ang lahat ng ito. Pagpalain mo bawat isa sa amin na narito, mahal na panigid sa lahat, O Diyos. Patuloy mo kami panghawakan sa aming paglilingkod sa iyo, pagningasin ang aming mainit na paglilingkod sa iyo, O Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Ang lahat ito'y amin sa dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Hallelujah. Ipatong po natin, mga minamahal, ating kamay sa ating ulo, ang isang kamay sa parte po ng ating katawan na may karamdaman. Anumang karamdaman, bigkasin niyo, mga minamahal, kung kayo may karamdaman, sakit sa puso, high blood, o anong uri karamdaman, bigkasin niyo, mga minamahal, kung kayo may mga problema, dalawang kamay taas. Kung kayo nasa panahon ng panghihina, palulupaypay, hallelujah, dalawang kamay taas, sama-sama tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangunat panalangin, paglulod po namin, beloved Pastor Ulisrat Almeda, aming sama-samang sinasaway, lahat ng uri karamdaman, magsilayas ka sa pangalan ni Jesus, yung karamdaman, sakit sa puso, high blood, magsilayas ka sa pangalan ni Jesus. Problem is solved, fire is begun, lahat ng uri karamdaman, kasot, in Jesus' name. In Jesus' name, be healed right now. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Purihin natin ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At sa pagkakataong tayo tatalon 3 beses, sabay sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, tayo magsilukso sa kagalakan, sapagkat malaki ang ganti sa atin sa langit. Amen? Ay tayo tatalon upang lahat ng mga demonyong karamdaman, problema, kahirapan, lalayas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bilang tanda na tayo pinagpalagit ng anak ng Diyos, tayo may tatatong bes. Jump 3 times, shout hallelujah, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po, mga minamahal. Purihin ang ating malapit. We love you the Lord, but Jesus loves you more. God bless you po sa ating beloved audio preacher. Ang salita ng Diyos na ating napakinggan. At pagpalain tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayo sa ating